Dahil nga si Roque ay nandiyan na po sa kalagayan na ganyan, kulang na lang po humagulgol. O kulang na lang po umiyak. Hindi ko mapapatawad ang mga Marcos. Yan ang dating sa akin yung ano niya eh. Sinasabi niya dito eh. Sabi sa Politico, balita, former Duterte spokesperson Harry Roque has broken his silence. Hindi naman nag-ano yan, hindi naman tumatahimik yan eh. Yung bunganga niyan, patuloy ang pagsasalita doon sa kanyang ano, sa kanyang live. Di ba? Oh, patuloy yung disinformation na sinasabi niya. Talagang ang tumatak sa isip ko yung na fake news na sinabi nila, si Badoy, si Calvo, at si Roque. Yung binigyan daw po ng gobyerno ng pamukpok yung 300 katao doon sa rally nila. Wala naman akong nakita. Biruin mo, nagkalat yung mga vloggers nila tsaka Semenay doon. Wala na ipakitang video. Anyway, former Duterte spokesperson Harry Roque has broken his silence on his legal troubles and vowed never to forgive the Marcos family. Aba? Hindi magpapatawad ang akla. Ay! At ko nasabi yung akla, sorry naman. No? Hindi, kasi nagiging ano na natin yan eh. Nagiging parang expression na ho natin yan. Abo, si akla, ganito, ganyan. Di ba? Oh, hindi magpapatawad ang akla. Never to forgive the Marcos family for what he described as the relentless persecution of him and his family. Eh, napakasimple ng problema mo, Roque. No? Nagyabang ka na meron kang dokumento na mapapatunayan mo na yung pera mo eh hindi galing sa Pogo at nasa sa malinis galing. O di ganun lang kadali yun. Ipakita mo. Simple. Di ba? Para mapatunayan mo din sa amin na political persecution ang ginagawa sa iyo. Pagka inilabas mo 'yon, o eto Mark Ramos, o isalampak mo sa mukha mo Mark Ramos, eto yung papeles na magsasabi na hindi galing sa Pogo o hindi galing sa masama yung pera ko. Di ba? Doon namin masasabi, oo nga no, tingnan mo napatunayan ni Roque. Mukhang talagang ginigipit sila ni Pangulong Bongbong Marcos. Eh kaso wala ho. O si Inday Sara Duterte, ganun din. Simple. O Mark Ramos, eto mga paliwanag namin dyan. Isalampak namin sa inyong mga mukha. Masasabi na, oo nga no, tingnan mo kompleto sila ebidensya. Napatunayan naman nila, kaso wala. O, kaya yung sinasabi nilang political persecution, wala hong sapat na batayan at wala hong sapat na ebidensya or walang magiging basehan ho. 'Di ba? Galing daw sa Pogo yung pera niya, sabi ni Spark J at Mickey Tamsakdan o Pirgov na sobrahan sa MJ si Robin. Sabi pa niya dito, it's very painful. It's very painful. Masakit na daw po. Ano ba, Roque? Saan ang masakit? No? Ayoko na magsalita. It's very painful. I will never forgive the Marcos family for the damage they have done to us. Kayo din, hindi kayo mapapatawad ng sambayan ng Pilipino. No? Lalo na yung nangyari, yung mga nadidiskubre ng Pilipinas, yung sa mga Pogo, sa mga etc. na yan, mga confidential funds, malabo din kayong mapatawad ng Pilipino kapag hindi nyo napatunayan yun. Napakalabo po. Sagad sa buto ang magiging galit ng Pilipinas pag hindi nyo napatunayan na wala kayong ginagawang mali. Na yung mga pondo ng bayan ay nagamit ng tama. No? Pag napatunayan nyo, yung mga pondo ng bayan nagamit ng tama, baka kumampi pa kami sa inyo eh. Pero hanggat hindi nyo napapatunayan na yung pondo ng bayan na ikinakaltas po, no, sa bawat manggagawa, kada bili natin ng kung ano-ano, may mga tax at napupunta sa pondo ng bayan, at tapos kayo ayaw nyong magpaliwanag, hindi kayo
mapapatawad ng bayang Pilipinas. Dumako na tayo kay Roque, mga kababayan. Kay Roque, asan ba si Roque? Ito. Sabi po ng isang congressman, mga kababayan, na si Jude Asidre, wala naman daw talagang ano. Yung ano ni Roque, yun pong asylum niya, mga bossing, wala yun. Ano? Kumbaga, ang gusto lang ni Roque dyan, mga kababayan, alam ni Roque na hindi siya makakakuha ng asylum dyan. Bakit ho? Para namang sinabi niyang tanga ang the Netherlands na hindi iimbestigahan. No? Hindi iimbestigahan kung ano yung nangyayari sa Pilipinas, hindi iimbestigahan kung bakit tumakas si Roque. No. Para naman pong aanga-anga ang the Netherlands kung sakaling hindi nila malalaman na si Roque po ay pinadalo sa sa Kongreso, tapos merong ipinangako na dokumento na ipapakita niya para daw po mapatunayan na yung pera niya hindi galing sa Pogo, tapos wala na, hindi na nagpakita. Para naman pong hindi imbestigahan yun, di ba? Alam ni Roque na walang kapupuntahan niyang kanyang asylum. Ang pinangkakapitan na lang po niyan o pinagkakapitan niyan, mga bossing, yung oras ng proseso. No? Kung yung sinasabi niya, aabot ng 1.5 taon ang proseso, yun lang yung maliligayang araw niya, mga kababayan. Pero, doon po sa nabanggit ni Atty. Claire Castro, mga bossing, ano po yun? Sabi, kapag po naglabas ng warrant of arrest o nagpa-aresto po ang Supreme Court kay Roque, haharangin yung kanyang asylum. At, syempre, pagkatapos nun, makikipag-ugnayan na po sa Interpol, mga kababayan. Alam naman natin, kung nasa si Roque, nandoon sa the Netherlands. Pakikuha na po si Roque. Kasi, may kaso na naka-pending si Roque na human trafficking. Pag umakyat na ho yun, mga kababayan, at kung bakit ko nasasabing aakyat, dahil po, syempre nagtatago si Roque, hindi niya na-attenan yung mga hearing na yan. Wala si Roque, hindi umattend. Sige, iakyat na yan. Tapos, warrant of arrest. Di ho ba, mga bossing? Sabi po, wala namang silbi ang appeal niya sa Qatari. Sa Qatari authorities pala ito, no? Pero sige, dahil nabanggit na natin 'yon. Dito tayo sa Qatari authorities. Dito din ho natin na realize na talagang mga DDS yung mga nandoon sa rally sa Qatar, mga kababayan, dahil nakiusap at yung tipo bang umaarte si Roque na ang akala niya may bilang siya. Wala naman silbi ang appeal niya sa Qatari authorities. Unang-una, wala siyang legal personality to make the appeal. Wala ano lang naman